Yeah. Every day bagong city. Yeah. Cause we made it. Di na naka-Honda Civic. Yeah. Di na broke cause we made it. Di na naka-Honda Civic. Yeah. Ooh, cause it's down, cause the spaceship. Yeah, di na broke cause we made it. Di na naka-Honda Civic. Yeah, di na brave bagong city. Di na broke cause we made it. TikTok, guys. Bagong city. Yeah. Di na broke cause we made it. Di na naka-Honda Civic. Saan pa ko susuot? Pukpok ng pukpok. Mukmok. Suntok ng suntok. Kandas. May baygon. Dapat. Riminig. What's up? Everyday bagong city. Di na broke cause we made it. Di na naka-Honda Civic. Yeah. Down as a spaceship. Di na broke cause we made it. Ka-Honda Civic. Yeah. What's up? Yo. Yo, 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 yo. What's up, guys? What's up, Anli? Anli 17. What's up, No Turbo? Ano ba yan? Body anymore? What's up, what's up? What's up, what's up? Yo. Ay, si Lucy. Bakit yan ang pangalan mo? Bakit? Palit ka. What's up, Lucifer? Huwag ka munang bumaba, ha? Huwag ka munang umakyat pala. Huwag ka munang umakyat dito sa amin. Gusto ko bang mabuhay ng matagal? Baka tapusin mo na lahat eh. Alam mo yun? Nais ko na laman. Baka tapusin mo na lahat. Baka umakyat ka. Tapusin mo lahat to. Ay, hirap naman. Gusto ko pang mabuhay ng mahaba-haba. Diba? Sure ball yan eh. Kapag ikaw bumaba dito, ay umakyat pala. Umakyat mula sa sure ball na. It's over. Diba? Sure ball. Ay, nako. Di ko na kaya, Papa Jesus. Ay, di ko na po kaya, Papa Jesus. Wait, thank you sa follow. Good PM, Mr. Tot Saturn. Ito, student ko to. Good PM, good PM. Do you have any questions about our course?
Do you have any questions about our course? Pwede natin yung i-address dito sa live. Baka lang naman may questions ka, di ba? You know, shoutout kita dun. Shoutout kita. Di ba? Yes, this is actually itong nasa screen natin ngayon is actually gold. Ayan. Sabla yung predictions ni Gabay, oh. Sayang to, bang. Ayan, oh. Pero 1:3 lang naman. Pero ang predictions kasi is magre-ranging lang eh. So, not a good sell, not a good buy to take. Alam mo yun? Not a good buy. Don't buy that buy. Di ba? Don't buy that buy. You know? Because, sabi ni Gabay, ang sabi niya is wala daw. One more. Baka magbago ang isip niya. Hindi talaga, oh. Papansin niyo ito yung projected niya, oh. Pababa. So, meaning this buy right here is a false signal. Yun yung pagkakadetermine ni Gabay. Diba? So, kung yun ang pagkakadetermine niya, edi to be safe, kung ako, to be safe, edi wag na natin kunin, diba? Antay tayo ng next signal. So, ang next signal nito is a sell. Diba? So, alam mo yun? It's a sell. So, antayin natin. Diba? Antayin natin na kung ano yung tingin niya doon, di ba? Hello, Lorenzo. Hi. Hello. What's up? It's a rainy day. It's a rainy Friday, guys. It's a rainy Friday, you know. Anyway, for today will be our first day na magle-lecture tayo about how to create the fastest trading robot muna. Yung very simple lang na trading robot, 'di ba? Very simple trading robot, So, ang problema ko pala, hindi ata, yun ang palang problema ko. Yung walang problema ko, hindi ata. Wait lang. Let me check. So, kasi baka hindi pala in line, so ito to. In line with the current news that Bybit will be offering MT5. Ang gagawin ko is I will try to make a robot out of that, 'di ba? Para kasi ibig sabihin nun, makagawa na tayo ng kahit anong robot, men. Literal na kahit anong robot, magagawa na natin. Di ba? Alam mo yun? Literal na kahit anong robot, magagawa na natin sa MT5. Makakapag-testing tayo, di ba? Makakapag-testing tayo ng ng mga kung ano-anong bagay. Di ba? Sobrang, alam mo yun? That's why it's a very big deal sa akin. Yun lang naman yung inaano ko. It's a very big deal para sa akin. Kasi yun nga. Yun na yung parang... Kasi yun yung parang hindrance ko when it comes with crypto. Diba? Yun na yung parang lagi kong ayoko niyan kasi walang MT5 dyan. Ayoko dyan walang MT5 dyan. Yun yung parang ko palagi. So, yun yung parang pumipigil sa akin to venture into cryptocurrency because ayun nga, hindi ko matest hindi ako makapag-test ng maayos, alam mo yun, kasi pwede naman, meron naman mga brokers na nag-o-offer ng cryptocurrency, kaso ang problema medyo kapag gagawa ako, walang point alam mo yun, walang point yung walang point yung paggawa ko, di ba? Kasi hindi ko rin siya magagamit kasi sobrang taas ng spreads sa mga CFD brokers ng ng cryptocurrency. So,
Ayun. I am hoping actually na ano to na ang mangyari dito is mas maayos na siya. Yun yung I'm hoping na yun yung mangyari, di ba? Na mas maayos na yung mas maayos na yung spreads with regards to cryptocurrency with the with the MT5 na, di ba? With the MT5. 'Di ba? Pero sa June 30 pa daw. Pero ngayon gagawa na tayo ng robot. Magte-testing na tayo everyday ng robot para at least ano mo 'yan? Ayos ba? Ayos ba 'yan? So ngayon makakaano na ako, makakabat in na ako, 'di ba? Makakabat in na ako sa mga cryptocurrency debates. Ay! Kasi may study na natin. Yun namang inaantay ko eh. Ang hirap kasi mag-butt in, alam mo 'yun? Ang hirap mag-butt in kung hindi ko pa naman kasi talaga siya na undergo ng quant analysis. 'Di ba? So up to this day, tinitreat lang siya as a stock. Yeah? So parang stock company, parang lang tech company lang siya. Yun yung analysis sa kanya, which is okay din naman. Kaso iba kasi ang approach kapag spot yung tinitrade mo and yung futures di ba? Iba yung approach noon, ibang-iba, di ba? So pero sige lang. Alam mo 'yun. Medyo mas gusto ko kasi yung medyo mabilis na frequency, yung mga high frequency na trading. Yung tipong everyday makakailan, alam mo 'yun. Sa totoo lang nabuburingan ako sa nabuburingan ako dun sa spot trading kasi. So again with the MT5 addition sa Bybit, palag-palag na 'yan. Anyway, muna tayo ng mga Hello, yon. Ito pala si si Ramana. Men, kamusta? Ito si Ramana, one of my earlier followers to si Ramana XRP. So, hello, kamusta men? Kamusta? Of course, naaalala ko pa yung mga yan. 'Di ba? I think well, the name implies na that ang gusto niya is yung XRP, di ba? Ay, no. Ito, kasama pa din kami nila Olisoka at FineX. Ay, maganda yan. Grind mode kami lahat. Akala MOP ako. Anong MOP? Mode of payment? What's MOP? Kuya, pwede ba mag-trade sa CP? Pwede naman. Kaso mamanualin mo, di ba? Siguro pinakamaganda ang CP for monitoring. Pero for analysis, medyo mahirapang ang CP, maliit di ba? Tapos syempre, hindi mo ka makakapag-conduct ng ng proper analysis, di ba? Pero okay lang naman, pwede naman mag sa phone, di ba? Pwede ka nga Pwede ka nga mag-bold sa phone. Anong MOB? Anong MOD? Anong mod? Moderator. Ewan ko. Pero, moderator pa rin siya. Pero hindi ata siya, parang active na. Kasi, ang chinachantan ko na lang dun sa Discord is yung GC ng mga developers ng mga students. So, 'di ba? Hello, this another one of my students, 'di ba? He's asking ata bro kung naalala mo pa siya. Pwede magtanong about, naman, ito, magagawa nga kami robot about FX Dream 'di ba? So, 'di ba? Kuya, pwede ba mag-Gcash sa forex trading? Pwede. Basta may Dragon payout, pwede yan. Anyway, siguro let's start our course, our mini course about robot making with an indicator. Ano bang gusto nyong gamitin nating indicator? Yung simple lang, yung hindi kailangan masyadong komplikadong robot. Alam mo yun? Kailangan natin ng siguro para at least mas mabilis and mas magagamit, mas madaling maintindihan. Suggest kayo sa akin ng
indicator na pwede natin gamitin, di ba? Single lang. Single indicator lang tayo. Or dalawa na pwede natin gamitin para at least alam mo yun, para at least makuha lang natin yung concept, di ba? Alam mo yun? Moving average, okay. What's MAC? MACD, okay. MACD. Double EMA, okay. Sige, meron tayong moving averages. May MACD, okay. Pa-show muna, sir, EMA cross, then entry retouch candle. Naku, complicated. Stochastics, Expo. What's Expo? Hindi, anong. Pa-show naman, sir, EMA cross, then entry pag nag-retouch yung, medyo, complicated yung Aaron eh. Pero nandoon naman yun sa sa events base, yun yung sample doon sa course, di ba? RSI, di ba? Ano pa ba? Siguro, pwede nating gamitin is yung MACD and double EMA. Tingin nyo. MACD and double EMA. Okay lang ba yun? MACD and double EMA. Tingnan natin kung magiging maganda ba yun. Di ba? MACD and double EMA. So, gabay, diyan ka muna. Mag-aaral muna kami gumawa ng robot. Ayan. So, ang sabi natin ay, pero ayusin ko muna pala. Ayusin ko pala muna. Wait lang ha. Very short. Lang. So, dito, lagyan natin ng media. Display capture. Ayan. Ayan, display capture. Ito. Ayan. Para at least mas malaki yung magiging view natin, di ba? Alam mo yan? So, ayan. Nag-ayos ng on the spot, pero sige lang yan. Ayan, siguro palaki natin ito para at least ayan. Okay? So, let's create a MACD robot. Okay? So, una muna is let's try to get, ano nga ba yun? Double EMA. Double EMA MACD. So, tignan natin kung ano ba yung MACD. Hindi, I mean, alam ko na kung ano yung MACD, pero let's review, Review tayo. Review lang tayo. Siyempre, di ba? Review muna tayo. Para at least alam mo yan? Ang hirap ng madaming monitor, Diyos ko. Ayan. Ang hirap ng madaming monitor. Okay pa ba ako sa live? Okay. Yan. So, let's create a new project here. By the way, this is FX Dream. Ayan. So, double EMA plus MACD. Medyo komplikado to pero sige lang. Okay. So, una natin gagawin, guys. Kita naman natin. Okay? Yun pala ang problema. Hindi ko kita yung mga comments pag ganito. Wait lang ha. Ayan. Okay na. Exit muna. Yes. Siyempre, kailangan mo maglabas ng pera na pwede mag-trade. Yung copy trade ba? Convenient. Ako, I'm against the Shout out sa'yo, XAU. Sige, ingat ka, Mr. Tots. Ingat ka. Okay. So, tignan muna natin ngayon kung ano itsura ng double EMA pala. Yan muna. So, ang condition natin sa MACD ay MACD. Yan. Ayan. So, ito yung MACD natin, okay? Ito yung MACD natin, di ba? Ayan, okay? Then, of course, paano entry nito? Yun ang tanong. Paano entry nito? So, we can actually go with the classic entry. With the classic entry, kapag yung above sa 0, yung blue nag-cross below the orange, ayan, that's a sell. So, kung ganito yan, ito yung candle, dito nag-cross, di ba? So, dito ka papasok. Ito yung pasok mo. So, palakihin natin. Kunwari, ganyan. Ayan. Para makita natin yung sample, di ba? So, our condition is, kapag nag-cross siya, right here, ito yung cross niya. So,
So, kapag nag-cross siya, sa next candle tayo papasok. So, this one. So, kapag pumasok tayo doon, ito yung pasok noon. So, ang open itong candle na to is this one, di ba? Ayan. Tama ba? Okay. So, let's say na wala pa tayong wala pa tayong stop loss na, siguro last high na lang muna yung stop loss natin. Ayan. Tapos, 1 is to muna. Kung ano man. Nanguhula pa lang ako ngayon sa stage na to. So, 1 is to 1 muna tayo. Kung 1 is to 1, yan yung itsura niya. Okay? So, that's a sell signal. So, hanap tayo ng buy signal. So, this is a buy signal right here. So, ito kung mapansin niyo. Kita niyo ba? Ayan. Okay? So, kung kita nyo, that's a buy signal. Ang next na pasok is this one. Okay? So, the conditions, sige, lagay pala natin muna. So, the conditions will be this one, tas last low, di ba? Ayan. So, last low nito. Ito yung last low niyan. Tapos, So, that's the basic concept. Kapag yung blue line, which is yung main line, nag-cross sa signal line, so, kung titignan mo kasi itong MACD, dalawang linya siya, di ba? Wala tong histogram eh. Wala talaga yung histogram sa original MACD eh. Ang meron lang siguro tanggalin na natin yung histogram para style. Tanggalin natin yung histogram para ayan. So the original MACD kasi is if the blue line crosses above the orange line and kung pareha sila below zero. Kasi kung papansinin mo yung scale nito is from 0. Ayan o, papansinin nyo ito. Ayan o, di ba? Ayan, kung papansinin nyo kasi itong scale na to, itong nandito is yung gitna niyan is 0 ito, the 0 line, di ba? So, yun yung parang pinanggalingan nun eh. So, okay, so ang condition is for a buy, it should cross above eh, di ba? It should cross above to. Boom. Cross above. Okay? Okay, fine. Ayan, so isulat na natin. So, kung titignan natin ngayon, kung MACD parts. MACD parts. Ayan. So, kung mapansinin natin, kita ba? Hindi ata kita. So, kung titignan natin, ayan. So, yung blue line, kita ba? Ay, hindi pala. Ayan. So, yung blue line, guys, ayan o, is called the signal line. So, itong blue line is the MACD line pala, baliktad. Tapos, yung slower, the orange line, is the signal line. So, ang conditions natin, if magkukross yung MACD line sa signal line, di ba? So, if yung MACD line is nag-cross below the signal line, that's a sell. Kapag yung MACD line, yung blue line, crosses above the orange line, that's a buy. Diba? So, yun yung conditions natin, diba? Very simple strategy. Hindi pa natin alam kung maganda talaga siyang strategy, pero kaya nga tayo diba? Kaya nga tayo gagawang EA. So, to test that, ang una nating ang concept kasi naman, gusto nating kunin lahat ng possible signals diba? So, regardless yung magiging results, gusto nating makuha yung niya talaga, diba? So, to do that, ang gagawin natin ay maglagay tayo ng once per bar. Ayan. So, once per bar dito. Ayan. Once per bar here. Okay. So, lagay muna tayo ng inputs pala. So, the inputs will be, of course, the time frame. So, time frame so, ito dapat enum time frames. Ayan. Tapos, of course, ang gawin pala natin is, magkaiba yung time frame ng double EMA sa MACD para at least di ba? So, tingnan natin. Okay, so dalawang enum time frame 'yon. Time frame 1, time frame 2. Okay.
So, ang ano to is period, current, ayan. Tapos, ay double, ano, ayan. Current. Okay? Mas pwede ng current. Current. Ayan, pala. Tama. Okay? So, dalawa yan. So, time frame 1. Time frame 1. Okay? Time frame 2. Okay? So magkaiba yung time frame noon, di ba? Now, kung titignan kasi natin yung MACD, yung default kasi yung MACD, di ba? So, kung titignan natin yung MACD, yung settings niya, dito, ayan. So, yung inputs niya, there's a fast and there's a slow. So, and there's a signal line. So, tatlong factor kasi yun, di ba? Tatlong parameters siya. So, ito, tsaka ito. Di ba? Yung the rest naman is remains constant eh, di ba? So, yung fast, slow, tsaka signal smoothing ito. So, yan. So, kung titingnan mo rin kasi sa default ng conditions ng MACD, ayan. Yan, may mga default naman kasi ito sa FX Dream. MACD. Ayan. So, meron siyang, ayan, fast, slow, signal. Diba? So, ito na yung main line tsaka signal line. So, main line is the MACD line and the signal line is the signal line. Diba? So, okay. Ayan. So, gusto nating palit-palitan to. So, ang gagawin natin is, by the way, medyo mabilis na rin yung turo ko ngayon kasi ano naman to eh, di ba? So, kunin natin yung mga parameters. So, fast. Okay. Fast. Slow. Signal. Ayan. Di ba? Okay. Then, of course, 12, 26, at 9. Okay? Siguro dahil ibibigay din naman natin to sa inyo, ang gawin na lang natin is slow. Lagyan na natin ng mga slow. Okay? Siguro pwede natin palitan yung ayan, para at least Okay? So, yun muna yung gagawin natin. So, tanggalin pala muna natin tong isa para okay. Then, of course, okay na yung parameters, di ba? Okay na yung parameters ng MACD. Ang next nating ilalagay is yung pangbago naman ng mga lot sizes, di ba? So, lot size. Okay. Then, SL. Then, TP. Di ba? TP. Ayan. So, for the lot size, syempre, we're just testing. So, 0.01 lang. So, for the SL, siguro sa Euro USD na lang tayo mag-test para 20, pwede na, di ba? Tapos, of course, instead na TP siguro ang ilagay natin RR, di ba? Para matik na, pag nagti-testing tayo, hindi na natin kailangan i-figure out kung ano ba yung mga, yung mga 1:2, 1:3, di ba? Yun yung natin, yun yung ating, di ba? So, stop loss. Okay? So, this is a series na lang, di ba? Para series na lang ng paggawa natin ng EA, di ba? Para at least naman may natututunan kayo pag nanonood kayo sa akin, di ba? Gagawa tayo EA na maayos-ayos, di ba? RR, risk reward. Reward ratio. Okay? So, this is risk reward ratio right here. Okay. Di ba? Pwede naman eh. Oh. So, SL 20 pips. Okay. So, ayan, nakuha na natin lahat ng parameters natin for the MACD. So, there's the time frame, fast, slow, signal, lot size, SL, and RR. This is the basic. This is the most basic parameters na pwede mong ilagay sa EA, di ba? So, yung iba nga, default na lang, time frame na lang, tinatanggal na tong slow. Pero tayo, dahil malupit tayo, ang gagawin natin, lahat babago-baguhin natin. Kasi malupit tayo eh, di ba? Ibang level tayo, guys. Joke lang. Ayan, okay. Sige, so ang conditions natin, balik tayo dito. Ang dami naman dadaan ito. Ayaw na lang maggawa no? Anyway, for our, syempre, ang lagi mo kasing tatandaan, everything that you can write, you can code, di ba? Everything you can write, you can code. So,
Alam mo yun? So for by, so it's a good practice na you should write it first, di ba? By condition, yan. So ang by condition natin, if main line crosses above the signal line. Okay? That's the by condition. Ang cell condition natin will be if main line, yung vice versa lang niya, di ba? Crosses below naman. So, crosses below. Di ba? Pag crosses above, ibig sabihin ito yon, nilaktawan niya pataas. Crosses above. Kapag crosses below. Di ba? Pag cross below naman, nilagpangan niya pa baba naman, di ba? So, ayun yung natin, di ba? Crosses below the signal line. Okay? Tapos, may isa pa tayong condition, di ba? Dapat both signal line and MACD line or main line na lang, parang tayo malito, is below, below 0. So, kapag kapag cell naman, kabaliktaran naman yan, di ba? So, if signal line naman, both signal line and main line is above naman, di ba? So, kasi kung titignan mo dito, ayan, so ito yung zero line, no? Ito yung zero line. Yung cell signal is nangyari above the zero line, di ba? So, titingnan din natin kung okay ba yon, kung okay ba yung gano'n na strategy, di ba? Then we will adjust. Pero, again, when you are starting out muna, on developing, and hindi mo pa rin alam talaga kung maganda yung strategy na yon, ito yung pinaka-basic mo na yung pag-aaralan mo. Yung pinakasikat, parang gano'n, pinakasikat na variations ng strategy na yan, okay? So, nagets naman siguro natin to, no? Okay? Ayan, main line is above 0. Main 0. Yan, okay? So, by the way, do sa mga nasa YouTube to, later kapag di ko pala i-upload to para Char lang. Okay, so let's create the So, ngayon, once per bar, so meaning kasi nitong mga blocks na to, these are codes din eh. These are if statements eh, di ba? Mga if statements to eh. So, pagbablock eh. So, ibig sabihin, if totoo to, di ba? Pag totoo to, true, kukonek mo siya dito sa another condition. So, etong condition na to ang titignan naman niya kung totoo. Kung totoo to, dito sa orange line. Kung hindi, dito. So, very simple, di ba? So, yun eh, di ba? Kung ito muna tignan nyo, itong condition na to. If nangyari to, so kasi ang condition is this one, di ba? So, ito. So, let's say na is 1 above or greater than 0. Kapag ganyan, so this is true. So, dahil nag-true na to, bababa na siyang ganun. Di ba? So, ibig sabihin, nagkatotoo itong condition, nagkatotoo, meaning true, so ito. So, pag false naman yung condition na nilagay natin, sabihin natin, is 1 below 0. So, mali yun, di ba? Hindi. So, that's false. So, ibig sabihin, yung kapag false siya, ito naman ang gagawin niya. Nagets mo ako? That's the basic if-else statement. So, dalawang condition. It's a binary condition. So, parang ang mangyayari is, kapag nagkatotoo yung condition and kapag hindi nagkatotoo yung condition. Okay? Okay. So, ang next natin gagawin ay i-connect lang natin dyan. Kasi ang gusto natin is sabihin, ang parang gusto natin is matesting natin once per bar, di ba? So, ibig sabihin, every time magpiprint once per bar, so this is a bar, di ba? Ayan. Once per bar, titignan niya kung may signal. Once per bar, titignan niya kung may signal. Ibig sabihin, kapag may napiprint na bago,
yung may lumalabas na bagong bar dito na titignan niya, o may signal ba dito ngayon o wala. Yon yung once per bar. And isang beses lang niya gagawin, di ba? Okay? So, once per bar. Actually, pwede na yan dito sa baba. So, our MACD, tingnan natin. So, kung titingnan natin yung ating MACD indicator, ayan. So, ito, 12, 26, 9, tapos yung time frame and 1. So, I did, ayan, yung so, nilagay ko lang siya dito para mapalit-palitan siya, di ba? Pero inaano ko naman to sa, okay? Then, MACD. Ayan, so same lang yan. So, fast, slow, signal, then the time frame, then 1. Ayan, okay? So, ang sabi natin sa first condition natin is the MACD sa by condition natin, MACD crosses above. MACD crosses above the main line, crosses above the signal line. The main line, ito, crosses above the signal line. Okay? Ayun, di ba? That's very simple, di ba? Yun yung sobrang simple na yan, di ba? Ayan may crosses above kasi dito eh, di ba? Ayan yung meaning ng crosses above eh, di ba? Nag-cross siya above, di ba? Tapos, yung next condition natin, both signal must be below 0. Very straightforward din yon. Ang gagawin natin dyan is, so, kapag totoo to, di ba? Nagkatotoo yung condition. Pag nagkatotoo yung condition na to, ayan, pupunta siya dito. Di ba? Now, i-check naman niya tong condition na to if totoo. Di ba? Tapos, continue lang siya ulit, di ba? Yun yung doon. So, sabi niya, should be below the value of 0. Ayan. Okay, update. Okay? So, mainline pa lang yon. Ayan. So, mainline, ay, hindi napalitan. Okay? Palitan natin. Hindi napalitan. Medyo mabagal ata internet ko. So, below 0. Ayan, okay. So, below 0 dapat siya, di ba? For the by condition. And, of course, ayan, okay. Kinopya ko lang siya. Pwede mo i-copy-paste lang yung mga Copy-paste mo lang yung... So, kanina, main line yung chinek natin, di ba? So, signal line na ngayon, di ba? So, dapat below din yung signal line sa 0, di ba? Okay? Ayos ba? Okay. Then, of course, di ba? Shortcut. Kinapi ko lang. Pwede may copy lahat di ba? Kabaliktaran lang naman ng buy yung sell. Di ba? Kung ganun yung strategy mo. So, yun yung parang kailangan nating malaman, di ba? So, ang gagawin lang natin dito is Hala. Wait lang, nagkamali. Nakopy dun sa kabila. Okay, so ang gawin natin ngayon, isa na naman, gumalaw ha? Nawala yung natin. Pero sige lang. Gagawin ulit natin yon. Tapos 1. Remember that this should be 1 kasi yung previous candle yung gusto kong makuha di ba? Yung previous candle yung gusto kong makuha. So, main line crosses above, di ba? Okay? Tama na ba? Below 0. Signal line should be below 0 also. Tapos, the main line crosses above the signal line. Tingnan mo, nagkamali pa. Tingnan mo magkamali. Okay? Yan.
O, kabaliktaran lang. So, babaliktarin natin. Ito, crosses above. Ito, crosses below. Di ba? Tapos, ito naman, above naman to. Above 0, di ba? O, binaliktad lang natin literal, di ba? Okay? Above. Ayan. Okay? Then, once per bar. Ayan. So, once per bar, i-connect natin siya sa once per bar. So, kinapi-paste ko lang ulit. Boom. Okay? So, once per bar. So, meaning nito, isang beses lang siya magpapadaan per bar. So, kaya siya nanghihingi ng time frame, di ba? So, nanghihingi siya ng time frame kasi kapag ang ibig sabihin, kanwari, nakapagbigay ka na ng signal sa M15. So, yung bar na yon is may M15, may signal na siya. So, hindi na siya magbibigay ulit ng another signal. Kasi baka mangyari doon, ma-flood siya. Ito yung pipigil dun sa pagpo-flood nung trades, 'di ba? Kasi ano yun, tuloy-tuloy niyang titignan di ba? So ito parang tuloy-tuloy lang 'to di ba? Tuloy-tuloy lang siya titingin na may conditions ba, may conditions ba, 'di ba? Ito yung parang paano pag meron na? Ibig sabihin tuloy-tuloy niya, every second 'to every microsecond siya tumitingin. So every microsecond titingin siya. Pag nagkaroon ng buy, ang daming beses din niya sasabihin na, yes, may buy, yes, may buy, yes, may buy. So, ang mag-filter nun is the once per bar, di ba? So, ayos ba? Then, of course, very simple, buy now and sell now. Di ba? Simple. Okay ba? Tapos, syempre, andito na yan. So, lot size. Stop loss natin, 20. Take profit. Ngayon, dito tayo Kasi, gusto nating gusto natin RR So, percent of stop loss. Ayan. So, RR times. Ayan. Diba? Very simple. Tama ba? Ayan. RR. And, yun din ang gagawin natin sa sell. Diba? Okay. Ngayon, itetest na natin to. Itong part na to, madali lang to Yung testing tayo So, SL. Tapos, ito is percent of stop loss. Again, RR times. Ayan. Okay? Gets nyo? Ayan, RR. So, ayan yung lot size. So, ibig sabihin, pwede na natin palit-palitan yung lot size during our testing. Diba? So, ayun. Okay? Now, to download this, ang tinetesting pa lang natin is MACD. Di ba kapag ikaw is i-study ng isang strategy, di ba? Magka-quant ng isang strategy. Gusto mo is yung naked strategy first, di ba? So meaning dapat MACD muna na hanapin natin ito na yung worst di ba? Ito na yung magiging worst result di ba? Kasi ibig sabihin, kapag nagka-signal yung MACD, regardless of the bias, regardless of anything else sa atin, papasok siya. So, ibig sabihin, mas lenient siya sa mga trades. Mas lenient siya magpapasok ng trades, di ba? So, ibig sabihin, every time na magkakasignal, magpapasok siya. This is the very simplest form of MACD. That's why, ito rin yung pinakamarami. Gusto nating, ang goal natin dito is, makuha natin lahat, literal, ng signals na ito. Ito, bang, 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 kahit mali yung signal na yan, bang, di ba? Ito, lahat ng signal na to dapat makuha natin. Yun yung goal natin sa una, di ba? Para at least kapag pag pinaganda na natin, di ba? Magbabawas na lang tayo, di ba? Magigets nyo rin yan mamaya kapag nag-testing na tayo, di ba? Okay? So, pwede na natin tong i-download. So, i-download na natin to, bang, clinic ko lang to sa taas. Okay? Okay. So, it's processing. Medyo mabagal ang internet ko. Anyway, magbasa muna tayo ng mga comments. Ay. Nangyari. Ayan. Medyo mabagal lang. Ayun, nag-download na siya. Pero magbasa muna tayo comments. Nasaan na yan? Uy, ang daming comments. Uy, ang daming kong viewers. Hello, guys! Ay, for scalper po ito. Hindi. SMC Strat E. Wow, SMC-er. In a sense po, prayer block programming ang ko na yan. Okay. Dito pala si Z. Z is one of my students. 'Di ba?
Pag ganyan, SMC or price action, medyo mahirap gawin, pero kaya naman. Yes, kaya naman yun, no problem yun. Diba? RSI plus SMC plus trendline lang strat ko, almost 66 win rate. Ang tanong, kung naano mo talaga, na-test mo talaga. Mga 66 win rate, 6 na trade lang yun. Or 20 trade, di ba? Nagets mo ko? Di ba? Ayan, sige. Okay, hello. What's up? Oh, ito, isa ba? Ayan, dami O nga ang dami ko ngayon. Hindi, naggagawa kasi ako robot ngayon eh. Anyway, i-testing na natin tong ating Mac DEA. Kung tama ba yung ginagawa. Siyempre, una munang gagawin natin, kung tama ba yung ginagawa niya. Kung tama ba yung... Baka mali yung ginagawa niya. Di ba? Mali pala yung ginagawa ng EA natin eh. I-verify muna natin, di ba? Verify muna natin kung tama yung gagawin ng EA natin. Okay? So, to test that, ang gagawin natin is, we need to install it first. So, buksan nyo lang yung MT5 nyo, punta kayo sa File, Open Data Folder, tapos MQL5, Experts, Advisors, tapos ito, mga libre to eh. Mga libreng EA to. Pwede nyo burahin to lahat. Delete. Tapos, yan, ipipaste ko lang yung .ex5 na file doon sa ano ko. Okay? Then, right-click, refresh. Dito sa navigator. Di ba? Okay? So, ito. Nasa advisors. Ito na pala. So, pwede na sa atin siyang i-right-click. Close nga muna natin to. Pwede natin siya i-right-click, then test. Mapapansin nyo nandito na siya. So, we can actually watch muna, no? So, wag last year, siguro, ano lang tayo. Custom period, which is today. Kapag nagtitesting kayo, always be at the last weekend. So, Sunday. Then, March, April, May, June. So, siguro sabihin natin May na lang, May. Para at least, yan. Okay? Then, Euro USD yung gusto nating i-test. Tapos the time frame siguro M15. Tapos zero latency, every tick. So starting deposit lagay natin din. Then of course yung leverage. Kung depende sa account nyo na to, nagsisimulate lang naman tayo. So very ano lang siya. Now, para panoorin, pwede nating i-click tong visual mode para at least di ba? Mapanood din natin yung gagawin. Ito yung pang verify. Kaso nasa kabilang screen, anak ka ng tipaklong. Ayan. Tingnan natin kung... Ayun ako. Ang hirap na madaming screen. Ayan. Okay? Ayan. So, pero gusto kong tanggalin yung grid lines. Pangit eh. Ito. Bang. Ayan. Malinis na. So, clean. Ayan. So, ayan, nagpasok na siya ng trade. Tingnan natin kung tama yung pinasok niya ng trade. Tingnan natin kung tama yung... Ano ba yan? Kita nyo ba? Hindi nyo pala kita, hindi kayo nagsasalita. Ayan. Ayan, oh. So, ito yung una niyang buy. Nasaan yung una niyang buy? Ayan, ito yung una niyang buy. Ito yung una niyang buy. Dito nag-start siguro yung testing. Yan. Ayan, kung mapansin niyo, ito yung buy niya. Kung titignan nyo dito sa baba na part, it's a buy signal nga naman. So, tama yung ginawa natin. Dito yung buy signal, dito sa candle na to. Sa next candle siya papasok, di ba? So, it's a buy. Tapos, kung titignan natin, yung SL natin, di ba? Yung SL natin is 200, which is 20 pips. Di ba? 200 points. Tapos, yung TP natin, kung papansin niyo yung sukat, itong sukat nito, at yung doble siya nung... Di ba? Yun yung ano doon. So, kung gagawin natin is ganito, yung inputs is, let's say, ang RR is, ang RR ay 5, ganyan, RR 5. So, iti-testing natin. Ayun. So, papansin niyo hindi nakita yung TP kasi sobrang layo na niya, which is this one. Di ba? Pwede nating, pwede nating mabago-bago, di ba? Pero, ang gusto lang natin verify ngayon if okay ba yung naging buy or naging sell. Diba? So mukhang tama naman. This is the buy.
Mukhang tama naman ba ito? Ba yung naging signal doon? Okay, so tuloy natin. Pwede nyo pabilisin. Oops, ayan. So nagka-sell signal, kung mapansin niyo, nagka-sell signal. Kaso, ayan, ito yung sell signal niya, ito yung sell na pinasok niya, di ba? So tama yung ginagawa natin, di ba? Tama yung signal, tama yung conditions na sinet natin dun sa robot, di ba? Pero that doesn't mean na magiging okay yung EA natin, di ba? So kung titingnan natin yung testing, kung papabilisin natin yung testing niya, ayan. So lahat ng buy, lahat ng sell papasukin niya, di ba? Ayan, oh. Pansinin niyo, lahat ng buys, lahat ng sells pinapasok niya, di ba? Ang dami. Di ba? Once per bar. Okay? Kasi wala pa tong filter eh. N15 siya. Okay? Now, after the testing, mapapansin natin, pwede natin tong i-close. Tapos, pwede natin makuha yung backtest results dito. So, kung titingnan natin yung backtest results niya, here, saan na? Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Pansinin nyo, nakakuha tayo ng 12.35% na win rate sa M15. So bumagsak tayo, nag-lose tayo ng negative 100 USD, di ba? So, ibig sabihin na ano natin na pangit pala yung MACD sa sa M15 kapag yun at yun lang yung susundan mo, di ba? Pangit pala. Ngayon, subukan natin baguhin naman yung ibang setting. So, kung titignan mo, ito yung win rate niya, 12.35, di ba? Ang pangit. Kung ang gawin nating win rate, ang risk reward ratio ay 2 lang. Ayan. Tapos, ang time frame natin ay gawin nating 30 minutes yan. So, nanguhula lang ako. So, tingnan natin kung anong results. Tapos, wag na nating panoorin para mabilis, di ba? Okay? Pwede natin panoorin itong graph. Ayan, oh. So, ito yung parang natin, nagtitesting tayo. Ngayon, tingnan natin yung results. Yung backtest results. Oy, grabe yung in-increase, oh. 37.35. 1:2. 1:2 yung ating risk-reward ratio. Tapos, ang ating profit, kumita naman tayo ng 14.47. Nakapag-testing ako ng 83 trades ng ganun-ganun lang. That's the power of algo trading. Ngayon, alam ko na 37.35% yung win rate nung strategy na yon. Nagets mo ba ako? Alam ko na eh. Alam ko na ganun pala yung ganun pala, medyo close doon yung magyayari. Sasabihin ng iba na, ay, pangit yung EA, pangit yung ano. Remember that yung risk reward natin is 1:2. Di ba? Kaya nag-profit pa rin tayo kahit napakababa ng win rate natin. Di ba? So, pero again, this is the very, very, very start pa lang nung natin, di ba? Ang goal natin dito is makita lang if okay ba yung MACD as a entry signal, di ba? So, ngayon, if you're trading Euro USD and nakita mo sa Euro USD na merong signal, di ba? May signal, so let's say na Euro USD. Ayan. Euro USD, ayan. Ayan, so nakita mo sa M15 daw, di ba? M15, ay M30, di ba? Ayan. So, kung papansinin mo, nasa utak mo na ngayon na itong signal na to is based sa last month is magbibigay, pag sinundan ko is around 37.2% pala yung win rate nito. Ngayon, ikaw mapapaisip ka na, mukhang okay din, mukhang okay din kunin, di ba? Ibig sabihin, meron ka ng tangible na numero. Nakikita mo ba ako how that affects your psychology? Di ba? Na parang nagigets mo na out of 33%, diba? Out of 3 trades, isa ang pwede mong ipanalo because ang win rate niya is around 37%. 'Di ba? Ngayon, yung matatatak sa utak mong gano'n na parang is nakikigets mo ako? Nakikigets mo yung advantage talaga niya. Yun talaga yung power nun. 'Di ba? Anyway,
we can actually test multiple things dyan. Pero, mahirap naman na gagawin natin lahat yon ng papalit-palitan natin yung setting. So, pwede nating palitan ng yung slow ng let's say 60, ganyan. O, nanghula lang akong value, di ba? 60. Tignan natin kung anong results nun. Mas magiging okay ba? Mukhang hindi. Tignan natin yung backtest. Ay, kumita pa rin naman tayo. 2%. Our win rate is slightly worse. 35.21%. So, ibig sabihin, na-conclude natin that kapag pinalitan pala natin yung settings na 60, papangit yung signal. So, wag pala natin gagawin yun. Diba? Nagigets nyo yung drift nung how to test for strategies. Kaya nga nandiyan dyan yung mga signals na yan. Kaya nandiyan dyan yung mga parameters ng mga indicators natin para ma-fine tune natin siya. If you're using yung indicator at its default settings sa random na markets, parang gago nun. Which is yun yung madalas ginagawa ng di ba? Kaya ngayon, ang sasabihin ng mga tao, hala, hindi pala nagana yung indicator na yun. Para kang timang, ang ginamit mo is yung default parameters at hindi mo naman tinis. Di ba? Nagigets nyo ako? Nagigets nyo yung dilemma ko. Kaya pag nakakita ko nung mga mga nagde-declare na pangit yung ganyang strategy, pangit yung where's your data? Ako, meron akong data. Di ba? Ito, may data ako. May ipapakita akong data sa inyo. Nagigets nyo yung how powerful EA development is nakakapag-test ka ng kung ano-ano. Di ba? O pag sinabi mo, sino makakapagsabi sa akin ngayong pangit ang di ba? May data ba silang ipapakita sa inyo? May report ba? May win rates, di ba? May actual simulations ba silang titignan, di ba? Di ba wala? Yun yung parang yun yung ba tawag doon? Pet peeve ko kapag yung nagpapanting talaga yung tenga ko pag nakakarinig ako ng ganun eh. Yung magde-declare lang ng pangit yung isang strategy regardless of indicator or price act, regardless ganun, without the backing ng data. Di ba? Nagets mo ako? Kaya ko dun eh. Hat na hat ako sa mga ganun. Anyway, tutuloy na natin. So, ang gusto ko lang is, gusto nating i-test, very rough testing lang, very rough optimization lang ng, so ano nga ba to, 26 to, diba? So, ang next goal natin is, gusto nating malaman kung saan ba siya gaganang time frame. Nalaman na natin that at M30, gagana siya. Pero kung titingnan mo kasi yung mga time frames, marami yan, diba? Ito, ang dami yan, diba? Gusto nating i-testing yan lahat. So, pwede nating i-testing yan ng sabay-sabay, di ba? Slow, pwede fast. Fast generic algorithm. Check. Then, start tayo sa M1 to, wag na nating test siguro yung 1 month. Kasi 1 month lang yung period natin. Di 1 signal lang yun. Di ba? 1 candle lang yun, di ba? Siguro, i-testing din natin kung ano yung best risk-reward ratio. Kaya nyo ba yun? Yun yung mga magagandang natin, di ba? So, tingnan natin kung 1:2 is okay. Tapos, try natin na 1:2.1 o 2.5 para mabilis lang. Tapos, mag-end siya ng 7. Tingnan natin. Tingnan natin yung magiging mga results nun. So, kung napapansin nyo tong number na to, this is 198. 198 variations nitong strategy na to. It will test it paulit-ulit. It will test it sunod-sunod, di ba? Ngayon, ikaw, kiklik mo na lang to and mag-aantay ka. Nagigits mo how great that is. how convenient that is, di ba? Nagte-testing na siya ng sabay-sabay. Kung papansinin mo, ayan, may lumalabas ng mga okay. Sa hourly pala, okay. O, di ba? O, i-refresh lang natin ulit. O, nagigets mo ako? Alam mo yun? Nagigets mo yung anong yun? Ayos ba? Data proves great yun talaga yun. Yun naman talaga yun eh. Nasira lang siya dahil, syempre,
Alam mo yun? Nasira lang siya because of the... nasira lang. Diba? Nasira lang yung image ng algo trading because dito sa mga lintik na to, probably hindi nila alam to. Diba? Nagets nyo ako? Probably hindi nila alam yung ginagawa natin ngayon, diba? Tapos, the nerve, diba? The nerve to sell EAs. Nagets nyo ba't ako init na init? Init na init yun. Ay, no. Mas okay pala siya sa 2 hours. Tignan natin. Wala, hindi pa tapos eh. 198 settings pa yan eh. Mukhang mas okay siya sa 30 minutes talaga. Mukhang 30 minutes talaga ang palag-palag. Tapos, pwede pala na 1:5 yung risk-reward ratio. 1:5.5. Ayos ba? Na-testing ko lahat ah. Diba? Alam mo yun? Ay, pwede ko sabihin ngayon, tinesting ko yan, tinesting ko yan, ano? Ang pinakamaganda, lahat ng variation, tinesting ko. Diba? Kaysa yung nagdududut ka pa dyan sa trading view, diba? Na parang, na ang ginagawa mo is, lahat ng signal, talagang tinitignan mo, nililista mo, diba? Nagets mo ako? Ano niyo ako? Diba? Anyway, pet peeve kung pet... Oh! Puki ng ina! Nakakainis! Alam mo yun? Napapamura ako eh. Ay, nako. Anyway. Diba? Anyway, ayun. Palag talaga yon, men. Taga Laguna kasi ko eh, kaya ganito ako magsalita eh. Sorry ah. Medyo baros kami magsalita eh. Ganun talaga yun eh. I was born and raised sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. Kaya yung parang the way ko magsalita, medyo, yung Tagalog ko medyo, baros. Ay, nako. Uy, thank you sa follow, guys, ha. Thank you. Kaya pala save tayo kasi. Kaya nga nagugulat yung mga, nasa Palawan na ako kasi ngayon nakatira, diba? So, medyo nagugulat yung mga tao dito. Nagugulat yung mga tao dito. Yung pag O yan, tapos na. Mamaya na tayo mag-usap. So, tapos na yung ating testing. So, nakalista na dito. Yung MACD pala will do good. Will do good if sa 30, puro 30 minutes yung nasa top 10, no? O, pansinin mo, puro 30 minutes to. So, tingnan natin yung mga 30 minutes na, na results. Ayan, halos lahat pala ng 30 minutes is positive results. Nagkakatalo-talo na lang sila sa risk-reward ratio, di ba? Tapos yung nasa top 10, 30 minutes, di ba? Ayos, Anyway, so ngayon, nakakita natin. So, pwede natin itong i-testing. Itong 1:4. Ang gagawin na natin yan, double click lang natin yan. Ayan. So, boom. 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 1:5. So, tingnan natin yung risk, 27.71%. Ang baba. Diyos ko po naman. 1:4 yung risk reward ratio mo, kikita ka pa rin talaga niyan. Nakita mo yung mind, mababa yung win rate. Ito mababa yung win rate. Profit trades is 27.71. Mababa. Pero pwede kang maging profitable kasi because of the risk reward. Nagigets nyo? Nasisimplify na ba how you look at things, di ba? Bawi sa RR. Tama yun. Bawi sa RR talaga, di ba? Try pa na tayo ng iba. So, ito 5.5. Siguro itong 1:3 try natin. 1:3. Boom, 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 boom. 31.33%. MACD lang yan. Wala yang kahit anong analysis, di ba? Wala yang kahit anong bias things. Wala yang kahit anong tinitignan. MACD lang ang susundin mo. 31.33% yung win rate mo. Kikita ka pa ng 1 month.
ano mo ako, it's a positive strategy. The fuck? The fuck? Ay. Kalma daw, sabi ni Skastakli. Kalma. 1:3, di ba? Siguro, ako kasi pag namimili ako, so ang settings kasi natin is from January, February, March, April, May. April to today. So May, June. So this around 2 months. Ang siguro ang kukunin ko is yung medyo mababa ang trades. Or sige, ito nang ay hindi kasi 1:2 ano eh. Ito 1:2.5 na lang. Yan. Matagal kasi magsarado kapag mataas. Nakakaano kasi. Naiinis kasi ko dun eh. Ayan, mukhang okay naman to. Now, gagawin na natin tong default na strategy natin, default na parameters, 'di ba? So ibig sabihin from itong 30 minutes tas 2.5. 30 minutes at 2.5. Ilan naman ang binago natin, 'di ba? 30 minutes at 2.5. Okay? So pwede na natin siyang gawing default doon sa ating EA, 'di ba? Ako, yun na yung gagawin kong default. Para at least mamaya M30. Ayan. Tapos 2.5 daw. So, tandaan natin lahat yung So, i-screenshot ko tong results na to. So, dapat ang goal natin is mapaganda yung results na yan, di ba? So, ito na lang. Win rate tayo, win rate. Okay, so ayan. So okay, ayan. So i-save ko siya. Ang goal na nating next is mapaganda to. Pagandahin natin, 'di ba? How can you do that? So ibig sabihin you have 83 trades. May 83 trades kang ginawa. Siyempre, doon sa mga trades na 'yon, may mga pangit, may mga ganda, 'di ba? Kung titingnan natin tong strategy natin, may mga loose streak tayo ito. So, ano kayang meron dito? Siguro ranging nito nung panahon na to, 'di ba? Or actually lang nagpapangit no, yung loose streak na 'yon 'di ba? Anyway, ayun. So, ito may loose streak pa dito. Pero nagigets niyo yung yung sinasabi ko. Out of 10 sa 33%, may 3 panalo. Pero pag ang kinuha lang natin is yung 3, 100% tayo. That's the logic of how you put in filters, di ba? Maglalagay ka ng mga filters doon sa base strategy mo, which is yung MACD. So yung ating gagawing filter is yung double EMA nga, di ba? Yung double EMA yung parang gagawin natin na filter, okay? So let's create that. Let's put that in our FX Dream again. So, ang gawin natin, iba yung time frame. Di ba? So, gawa tayo ulit ito. Mabilisan lang. Tingnan natin kung maganda ba yung double EMA as another filter, di ba? Okay? So, double EMA meaning dalawang period, di ba? Yun ba yan? Period 1. So, let's say manghula lang tayo ng period current. So period so yung unang period na manghula lang tayo, sabihin natin 20. Ganon. Period 1. Period 1. At period 2. Okay? So manghula lang ulit tayo, sabihin na natin siguro 40, ganun. 40 yan. Tapos period 2. Okay? Period 2. Yan. So, siguro, baguhin natin yung position, So, lagay natin siya. Pwede yung bago-baguhin yung position, Yan. Para sa ibaba yung mga lot sizes, di ba? Para yung mga lot size, yung about sa taya, nasa baba lahat. Tapos, yung about sa parameters, nasa taas lahat, di ba? Parang ganun yung logic. Okay? So, dahil nga, it's just another filter, di ba? So, ibig sabihin, ang gusto nating ilagay is i-incorporate natin yung EMA, di ba? So, kung tatanggalin muna natin itong MACD as a filter, so, delete natin to. Remove. Ay, ano ba to? Remove.
Tapos lagay tayo ng EMA1, MA1, moving average. Moving average. Ay, ano ba to? Moving average. Simple moving averages. Ayan. Okay. Delete. Ano ba naman to? Anong nangyayari? Moving average. Average. Nasaan na yun? Ito, moving average simple. Okay, so we have one moving average. So, double, di ba? So, moving average simple again. Okay, so sabi natin, pwede natin baguhin style nito, di ba? So, sabi natin 20 to, di ba? 20. Tapos, sabihin natin yung style is so green yan, tapos pakapalin natin. So, ito yan. Ito. Okay? Tapos, yung isa naman, ano sabi natin kanina? 20, 40. Tapos, ang kulay na lang nito is blue. Tapos, mas makapal siya ng konti. Ayan. Okay. So, kung papansin ninyo, so, ito, very simple bias again. If yung green is below the blue line, di ba? Or the period 1 is below the period 2, ibig sabihin, pababa, it's a downtrend. So, ibig sabihin, kahit magkaroon ng buy signal si MACD, hindi niya kukunin, only sells lang yung kukunin niya. Di ba? Yun lang yung logic ng filter na to, di ba? Sobrang simple. Fucking shit. Sobrang simple nung concept, di ba? O ito. So yung green is nasa taas ng blue. So ibig sabihin lahat lang ng kukunin niya is sa oras na ito is puro buys lang. Kahit magkaroon ng sell signal yung MACD, hindi niya kukunin. Di ba? Nagets nyo? So ibig sabihin may mga i-ignore siyang trades di ba? May mga i-ignore siyang trades. Dito sa ating win rate, kapag pinababa natin at gumanda yung pag-filter natin sa pangit na trades at ang tinira natin is yung magagandang trades, gaganda yung win rate natin. That's the idea, 'di ba? That's the idea nung ating ating gagawin. That's the idea of filtering. That's the idea of funneling. Yun yung tinuturo doon sa course ng in-depth 'di ba? So, okay? Okay. So, let's do that. So, pwede naman na lagyan natin dito or pwede tayong dyan. Okay? So, for the buy, ang sabi natin is eto, moving average na agad yung nandito. So, time frame to to. Ayan. Kapag above siya, pag yung period 1 is above the period 2, ayan. So, puro buys lang. So, yun. Very simple lang pala yung paglalagay ng another filter, di ba? So, ito yung base EA natin. Ito na yung pangalawang EA natin, di ba? Ito na yung first filter natin. Sandamakmak pa yan ang pwede nating ilagay na filter. Basta, syempre, dapat ang goal, again, is mapaganda itong win rates natin, di ba? Yun naman yung goal nun. Kung naglalagay tayo ng confluences, tapos hindi naman gumaganda yung win rate sa testing natin, katangahan yun. Nagets nyo ako? Kunwari, mag-trade ka ng MACD, ganyan, o nagtitrade ka ng SMC, ganyan. Tapos ang sinabi, ang confluence ko yung week off. Tangina, sobrang lupit nun. Hindi. Kapag magkasalungat naman yung strategy na yon, ginawa mong confluence, hindi ibig sabihin, nagets mo ako? Kung hindi naman sila align, hindi sila tested na mas they are fit together as a confluence, 'di ba? Wala lang din 'yun. Nagets niyo ako? Wala lang din 'yun kahit puta lahat na ng pagsama-samahin mo lahat ng indicator na 'yan, 'di ba? Kung hindi naman sila swak, kung hindi swak yung testing na, hindi din magandang confluence 'yun. Nagets niyo ako? Nagets niyo yung Anyway. Ayun. Nagigets niyo yung sinasabi ko. Ayun. Okay, so nakapaglagay na tayo. So, very simple. Diba? Very simple, yet very effective siguro. Yan. Sana very effective, diba? Ayan. Okay, so MACD 1, MACD 2, period 1. Above, ay below to dapat, diba? Below. Ayan. Ayos ba? Naglagay lang tayo ng another filter.
Another filter 1. Filter 2. So, ito above. Ito below. Ayan. Mabagal ang internet ko ngayon eh. Pag hapon talaga bumabagal talaga yung internet, no? Kakainis, ano? Ayan. Anyway. Pasado agad sa propia. Now, hindi, syempre, ipaplano mo yung management mo, di ba? Ipaplano mo yung management mo para pumasa ng prop. Ano bang mahirap sa pagpasa sa prop? Ang ano lang doon is dapat marunong ka magplano eh, di ba? Mamaya na yun, sa akin ang topic. Ano na naman ako eh. Matitrigger na naman ako eh. Pag natitrigger ako, wala. Tuloy-tuloy ito, 3 oras na ako magrarant dito. Ay, nako. Anyway, anong software gamit nyo po? Itong ginagamit is a FX Dreama. So, ano siya, para siyang MQL5 na block programming version, 'di ba? Pero sa course, tuturuan kayo ng hard coding. So, ayun yung parang ano doon. Eh syempre, maraming ayaw mag-aral ng ano. Mas madali nga sana yun kung ano eh. Mas madali nga sana ituro yun eh. Pero, alam mo yan. Exit lang, sir. Anong exit lang? Anong exit lang, Lodi? Ito, si Aaron, oh. Diba? Gumagawa namang iis yan. Anyway. Yan. Download muna natin. Tapos basa tayo ng mga comments. Ayan. Win rates plus RRR. Shit, sarap nun. Oo, masarap. Maganda talaga yun. Kaso, ang problema, na that's ideal. And we don't live in an ideal world. So, lagi mong tatandaan na everything is balance lang. Dapat nasa balance ka lang palagi. It's nice to target something ideal. But of course, you need to live in the reality na ang buhay ay isang malaking balanse lamang ng ano. Di ba? Nagets mo ba ako? Maganda sana kung may RR ka na tapos ang ganda pa ng win rate mo. But the reality is not. It's mahirap kunin yun. Although mayroon naman, may mga months na magkakaganong ka, may mga months na ano. Pero syempre, nagets mo ako? Puta, ang dami kong mouse eh. Ay, lalintak na yan. Kanina pa kami nagpa-backtest, Lodi. Ano na nga to? First filter na nga to eh. Ito. So, i-install na natin ulit. So, itong pangalawang MACD. Ilalagay natin dito. Okay. Experts, advisors. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung nandito na siya. Refresh lang. Okay? So, it's the same EA. Same EA. So, same results 'yun. Ito na yung EA na 'yon, itong 'yon. Pero nilagyan lang natin ng filter. So, it's a very random filter lang. So, ibig sabihin, yung backtest natin, yung 83, dapat mabawasan to kung tama yung pag-filter out natin, di ba? So, pero again, hindi pa natin alam kung ano yung magandang pang-filter, di ba? So, hindi pa natin alam kung ano yung okay, di ba? Ano yung okay na pang-filter? Anong parameters ng filter na okay, di ba? So, o dapat bang lagyan ba natin ng filters o mas magandang wala na? Isa yun sa realization eh. Sana nga magkaganto doon para at least makita nyo that hindi ibig sabihin na nagkakatugma yung dalawang concept, magkakatugma-tugma talaga. yun yung parang dapat magets natin eh. Diba? Anyway, yeah. So, let's look at this. So, tingnan natin. So, M30 na to. Siguro test na lang natin sa M30 din muna para at least diba? Testing. Nakita nyo? Sobrang konti na nung trades niya. Pansinin nyo, oh. 83 yon. 83. Naging 6 lang. Diba? Naging 6 na lang yung tag dito, trades niya, total trades. Tapos tignan nyo lang yung backtest niya, yung graph niya. Ayan lang yung ginawa niya, di ba? Nagets nyo? For the last month yan, 1 month to di ba? Di ba? Ayos ba? Nakita nyo yung parang impact nung impact. Although gumanda yung results natin,
gumanda yung results natin from 34.94 to 50%, eh puta, aanim naman yung trade. Di ba? Medyo okay lang din naman yun para sa iba, pero sayang sayang, di ba? From 83, baka ma-extract pa natin yung ano eh. Di ba? Eh kung 83, 30% ng 80 is around 20 trades ang pwede pa natin ma-extract eh, di ba? Na panalo. So yun yung challenge para sa atin as developers, di ba? Anyway, we can test multiple again. So siguro time frame muna. Ayan. Tignan natin kung saan gagana siya. Siguro 4 hours lang. 4 hours. Tingnan natin kung may lalabas na maganda. Ano lang ako, shooting at the dark lang muna. Shooting at the dark. Tama ba? Shooting, ano lang, shotgun lang. Alam mo yun? So, 16 parameters, 16 options lang to. Tingnan natin kung may lalabas na okay o hindi. Pagka-click ko, labas, sigarilyo, balik. That's algo trading, motherfuckers. Charot lang, joke lang. Napapa. Medyo, ayan, tapos na. Ayan, tapos na, Lodi. Ay, no, Diyos ko. Diyos ko. Depende sa ano. Yes, upload to sa YouTube. Tingnan natin, may mga okay naman yung results. Kaso, yung results natin kanina is 53 na eh, di ba? Bumaba eh. Pero tingnan natin. Medyo bumaba siya eh, oh. 34%. Mukhang ano. So, tingnan natin. Tingin pa tayo ng iba. So, let us say na ang hanap din tayo. Siguro sabihin natin tong 10. Tapos, ang agwat ay siguro sabihin natin 20. Para talon-talon niya is 20. 20, ang talon niya 120. 100 lang. Ayan. 100, 20, 20. So, that's 300 options. 400 options yon. So, tingnan natin kung may okay ba. So, bawasan lang natin kasi baka bukas pa matapos to. Yan, 327. So, tingnan natin kung may okay ba. So, ibig sabihin, parang anong nangyayari kasi is naghahanap tayo ng partner nito. Itong default settings na to, 'di ba? Yun yung tinest natin kanina, 'di ba? Naghahanap tayo ng partner nito. Yun yung goal natin, 'di ba? So, okay. Click, labas, sigarilyo, wait for results, and let's look at the tawag ito. Comments. So, yun. May dami na sa akin. Thank you, Sabi sa inyo, kahit 5 PM ako mag-live, may manonood pa rin. China. Yumabang naman agad. Diyos ko po. Ano to? Mahirap kasi ng 5 PM. Wala masyadong nanonood ng 5 PM. Pero okay lang din. At least alam mo yan. Where did you learn po? Coding, nag-aral ako kay yung YouTube lang to noon eh, di ba? Ng coding, tapos yun nga yung story ko, di ba? Yung nagbakasakali lang ako, baka matanggap ako as a quant eh. Nung natanggap ako as a quant, wala na, kailangan ko mag-aral talaga, napag-aralan ko. 2 books lang naman ang kailangan ko pag-aralan doon eh. Madali lang naman siya eh. So, pero dati, hirap na hirap ako doon eh. Ayun ako. Antay lang natin. So, basa-basa tayo ng comments. Diba? Baka kasi magkaya ng dinner yung asawa ko. Kaya, Sir, nagbibigay kayo signals? No. Predictions. Ang nagbibigay ako predictions. Diba? Actually, we are doing this for crypto. Inaabangan kasi natin yung tawag dito, inaabangan natin yung pag-release ng MT5 sa Bybit.
ay ng MT5 sa Bybit. Inaabangan natin 'yon. Kaya nga ano, parang nag-ano tayo kasi ito yung for the next following days, ito yung gusto nating i-improve until lumabas na yung results for the di ba? For Bybit. Hangga't tapos isalang natin, di ba? Doon tayo magti-trade sa Bybit. Ito na yung pasok ng mga forex quants. Mga forex quants to the crypto world. So here we come. Uy! Mukhang gumanda, oh. Tingnan natin. Ay, ito mukhang okay ito. Tingnan natin to. 39 trades. Graph. Tingnan natin. Uy! 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 Nakita nyo? Nakita nyo, Lodi? Nakita nyo yun? Tayo na. 51! Ayoko na. Tama na to. Ayoko na. 51. Ayoko na. Tumigil. 51%. Ano yung ano natin kanina? 34.94. 51%. The fuck? Ayos ba? Ayos ba? Nakita nyo yung power nun? So ngayon, alam na natin, we can actually have a educated guess, di ba? We can have an educated guess na. So ano yung parameters na yon? So tingnan natin yung parameters na yun. Ano ba to? AnyDesk. So tingnan natin yung ano. Nasaan na yun? Wala. Ano nawala? Ayun. Ay. Ayan, ito pala. So tingnan natin yung parameters na yon. So ibig sabihin pala mga Lodi Bells that yung parameters sa 2 hours kapag naglagay ka ng kaso baliktad mas mataas yung So yun yung parang realization natin ngayon. Yung natin, yung initial assumption natin that the period 1 should be above the period 2 dahil para signifies an uptrend means that hindi pala totoo. Dapat pala below. Yun yung mas okay na option. Below kasi you will catch the bottoms. What a assumption, 'di ba? What a conclusion, 'di ba? Alam mo 'yon? Nagets mo. Ngayon, pwede mo nang ulitin to sa TradingView. Ulitin natin sa TradingView. Ulitin natin sa TradingView mga Lodi. Diba? So, ito, baguhin natin. So, sabi niya, period 1 daw is 100. Ayan. Tapos, yung period 2 daw is 20. Tapos, yung conditions natin. So, ibig sabihin pala, kapag ganito ang situation ay sa 2 hours, 2 hours. Ayan. So ibig sabihin pala, kapag ganito yung situation, nun, 'di ba? Kapag above yung period 1 dito, mga sell dapat pala yung kinukuha. Kapag above yung period 1 sa period 2, mga sell dapat ang kinukuha natin. Baliktad. Pero mong yun. Di ba? Buisit. What's our realization today? Ayan yun, sa mga susunod, papagandahin pa natin tong EA na to. Pero di ba, nagigits nyo yung power nung parang introduction lang siya eh. Sobrang dali nga lang nung ginawa natin, di ba? Itong ginawa natin, ilang blocks lang to. Diyos ko, nasa na ba yun? Ito. Ilang blocks lang yan, oh. Ilang blocks lang yung ginagawa natin. Tignan mo yung ginagawa ng mga estudyante ko. Bibigyan kita ng sample ng ginagawa ng mga estudyante ko, ah. Sana yun? Ito, hindi ko na alam may ibang gumagamit nitong
Ano eh, ito, so, load lang natin to. Bang! Pangit to, hindi to. Simple lang din. Hanap tayo ng medyo komplikado. Breakout alert, MT5 with dynamic. Ito. Bang! Simple lang din. Hindi na ako makahanap ng mga lumang projects. Wait nga lang. Itong Fib kaya, tingnan natin yung Fibonacci. Itong Fibonacci, komplikado to eh. Pero okay lang naman. Load tayo ng iba. Pero nagigets nyo ba yung ginawa natin for today? Diba? Nagigets nyo ba yung ginawa natin for today? Yung ano? Yun lang naman yun. So, it's a very simple EA. Di tayo gumamit ng grid. Hindi tayo gumamit ng kahit anong kalokohan na ganyan. Everyone na nagsasabi kasi na grid is the only way. Mga hindi marurunong yun. Hello? Diba? Napakasimple lang naman. Alam mo yun, kailangan mo lang aralin eh, di ba? Kaya nga sila nagma-martingale lang. Every martingale EAs dyan out there is ginagatasan lang niyan yung mga accounts nyo. Di ba? May gali, wow! Anyway, maraming salamat sa maraming salamat sa pag-stay sa akin. Ang dami kong viewers ngayon, no? Sakto lang. Saks lang, ha? Saks lang. Saks lang. Ayun. Sana ma-upload. Yes, ma-upload naman to sa YouTube. Maya-maya pag Pero feeling ko kasi gutom yung asawa ko, so nararamdaman ko na eh. I can feel it. Ito na eh. I can feel it. Char lang. Anyway, maraming salamat sa follows, maraming salamat sa mga nanood, 'di ba? Kung gusto nyong puntahan yung yung aking live, yung replay nito nasa profile ko lang sa link doon, yung YouTube ko. Tapos ayun, so i-continue lang natin 'to sa Lunes, 'di ba? Alam mo 'yan? Or hindi na, wag na naman natin araw-arawin kasi baka din eh. Pero anyway. Pero yun yung goal natin. We are preparing for the Bybit MT5 launch. I'm very excited with that. I'm very excited doon. So ngayon, double EMA MACD lang malakas. Ayos ba? Ayan pa yung gagawin natin. Isa pa yan, excited ako dyan. So, ang mangyayari dyan, pwede na nating i-extract lahat ng coins na available sa Bybit. At pwede tayong gumawa ng scanner. Diba? Yun nga. Pwede tayong gumawa ng crypto. So, itong mga nagtatanong to, di ba? Itong mga nagtatanong na to na good coin to invest. Magagawa natin to sa alam mo yun, magagawa natin to sa future, di ba? Ng scanner, very simple scanner, di ba? I'm very excited. I am very excited sa release na yon. I hope na maganda ang maging results noon kasi very big deal talaga siya. Anyway, kapagod. Nakapagod din magsalita, Nakakapagod. Oh, you're Mark here. Kakatapos lang class. What's up? What's up din sa'yo? Pwede. Di ba? Very nice. Anyway, I hope na may natutunan kayo. Don't worry, this will be uploaded sa ating YouTube, 'di ba? Sa ating YouTube channel, 'di ba? Tapos I hope marami kayong na pick up, 'di ba? Cause we broke, cause we made. Hey! It's Friday, guys. It's Friday, mag-ingat kayo lahat. Yeah! Cause we made it. Yeah! 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 Ooh, cause it's time was a spaceship. Bagong City. Yeah! Anyway.
See you guys sa Lunes. Maraming salamat. Ingat, maulan, and have a great Friday. Yo! Bagosh! You're not to see. Bye-bye, guys! Yung mga ko sabi na yun, ubos na. Everyday bagong sine. Yeah! Di na broke cause we may. Babay na talaga.